Sa nakaraang video, binisita ng bida na si Prince Errol ang blacksmith factory ng mga dwarves. At siya ay nakipag-deal kay Akon upang kuhanin ang kalahati sa kanila para magtayo ng shop sa Fahilia. Matapos ang diskusyon pumayag ito pero 5 taon lamang ang kontrata. Sa Fahilia naman, nagbakasyon muna sa trabaho ang prinsipe at nagtaka ang kapatid nito na 1 linggo nang hindi lumalabas ito. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa panonood, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Balik sa istorya, nag-conduct sila ng emergency meeting. Dahil nga 1 linggo nang nasa kwarto lang ang prinsipe at nandun si Dia para gawin ang lahat ng inuutos nito. Kinumpronta sila ng mga knights na merong katanungan para sa kanila. Sagot naman ng bida kung ganun daw ba kaseryoso ang sitwasyon. At tila clueless naman si Dia Reki sa nangyayari. Nagulatang ang prinsesa na tila walang self-awareness ang kapatid nito kung saan nag-agree naman si Sena at Asha. Hindi pa din talaga alam ni Errol ano ba ang nangyayari kaya tinanong nito ang kanyang mage na clueless din. Hindi nito makomprehend bakit daw big deal ang nangyari at tila wala namang rason para sa meeting na iyon. Inis na inis naman si Princess Kania dahil dito na hinampas pa nga ang mesa sabay sabi sa kapatid na hindi ba daw nito napapansin na masyado itong nakadepende sa magic. Mula pagtayo, pagbibihis, pagkain, ginagamit ang magic para di na siya kumilos. At napatango naman ang dalawa sa likod na ikinagulat ng bida. Kung magic daw ang pinag-uusapan, meron ba daw mali sa ginagawa ni Dia? Seryoso daw ito sa kanyang trabaho at metikuloso sa kanyang ginagawa. Sinigaw naman ni Kania na hindi daw si Dia ang problema kung hindi siya, sabay tanong kung naglalakad pa ba daw ito mag-isa. Sumagot naman ito pangitinang, "Ate, syempre naman. Alangan namang mag-CR ako nang may kasama." Hindi matake ni Kania ang sagot ng kapatid kaya't sinabi ni Asha na masyado na raw extreme ang paggamit nito ng magic. At sabi ni Sena, masyado itong umaasa sa magic para gawin ang pang-araw-araw na bagay. Ngunit sabi nitong, gusto niya lang daw mapadali ang trabaho niya. Tinanong niya naman kung may reklamo daw ba si Dia doon at sagot nitong wala. So sinagot ng bida ang tatlo na, okay lang naman kay Dia kaya't hindi na daw nila ito dapat pansinin. Pero syempre, galit na galit pa din ang tatlo dahil imposibleng walang paki si Dia sa nangyayari lalo na't hindi nila hahayaang magpakatamad ito. Dagdag ni Kania, meron din daw issue sa attitude ni Dia. Paano daw nito na atim na i-assist ang kapatid niya sa CR nang hindi question ito? Okay lang daw if nasa loob sila ng kastilyo pero ano ang iisipin ng mga tao kung gagamitin nila ang magic sa labas? Naisip naman ni Errol na hindi niya syempre ipapagawa iyon. Pero, not bad daw. Parang ayos din nga ang ideya na iyon. So shocked na naman ang tatlo pero sagot nitong joke lang daw. Sabi ng prinsesa, bilang nakakatandang kapatid nito, pinagbabawalan niya si Errol na gumamit muna ng magic. At nagulat naman ang bida. Pati si Dia ay hindi daw pwedeng konsentihin ang catamaran ng kapatid nito. Napaisip naman ang bida kung bakit mas gulat pa ito sa kanya. Pinagpawisan si Dia Reki dahil iniisip niyang tanggol na siya sa trabaho pero kinumpir na ni Kania sa kanya na hindi naman daw ganun iyon. Napaisip naman si Errol kung may mali daw ba talaga sa pamumuhay nito. Napagtanto niyang masyado nga siyang nag-relay sa magic dahil mas convenient pero hindi naman daw talaga yun ang intensyon niya. Inalala naman nito ang mga nangyari. Sa library, nang hindi nito maabot ang 1 libro, pinakuha niya ito kay Dia gamit ang magic. At meron ding time na tinatamad siyang lumipat sa kama so nagpalutang siya kay Dia gamit ang magic para makahiga sa kama nang hindi natatayo o maglalakad pa. Doon niya na-realize na sobrang naging tamad na nga ito. Pinagpawisan ito at inisip paano daw siya humantong doon. Nakakatakot daw ang magic at baka isipin pa nga ng mga tao na may kapansanan siya. Concerned ate lang naman si Kania na sinabing magkakasakit ito kung hindi ito gagalaw-galaw. Pero sabi naman ni Dia na hindi daw ito magiging problema dahil tuwing inuusog niya ang prinsipe, ini-stimulate nito ang muscles niya gamit ang kanyang magic para hindi ito hamina ng ganun-ganun na lang. Na-realize naman ni Errol na kaya pala daw parang nakikiliti siya minsan. Pero hindi daw iyon ang point sabi ni Kania. As expected, meron din daw problema kay Dia. Masyado nitong ini-spoil na parang baby si Errol. Dapat daw atang palitan ang misyon nito with another mage. Pero umalma naman ito at sinabing sa tingin niya, hindi siya inferior sa ibang mga mage kaya't hindi niya raw ito matatanggap.
Nagulat naman sila na tila na-hurt ang pride nito bilang mage. Nag-agree naman si Asha dahil biglaan ang proposal ng prinsesa at tila may valid point daw ito. Pero bakit daw ba pinipilit nitong maging exclusive mage ng prinsipe? So napaisip din ang bida dahil wala nga namang pagbabago ang magiging sahod niya if ililipat siya sa ibang department. Isa pa, mas magiging convenient ito para sa kanya kesa pinapamper siya nito. Pero wait, na-realize niyang nakakalimutan ata nilang ang desisyon ay dapat nasa prinsipe. Ngunit sabi ni Kenia na, kumbisihin daw siya nito para magbago ang isip niya. Kung nagagawa niya iyon, hahayaan niya siyang magtrabaho exclusively bilang mage ni Errol. Sabi ni Dia na dahil kapatid siya ng boss niyang si Errol, well meron naman siyang right para i-test siya. Tila hindi na pinapansin ng girls ang prinsipe so inisip nitong bahala na nga sila. Pero napaisip siya sa kung anong test kaya ang ibibigay niya kay Dia. Dahil genius daw di Errol, kung gusto daw nitong maging mage niya, hindi ba't dapat ay matalino din ito. So ang unang pagsubok ay paper test. Pero syempre dahil sa husay nito sa paggamit ng magic, minani niya lang ang task na ito. Sa isip naman ng prinsipe, pinagawa na rin ito ang mga dokumento niya sa kanya so hindi imposibleng magawa niya ng madali ang task na iyon. There's no way daw na hindi ito smart. So next test ay cooking. Dahil picky daw ang prinsipe sa pagkain, dapat ay masatisfy nito ang taste niya. Sa isip naman ng kapatid nito, kung ano-ano na lang ang pinapagawa ng ate niya. Gayunpaman, wala daw problema kay Dia since marami siyang chores na ginawa noong nagtatrabaho pa siya sa Magic Tower. So ang cooking test ay easy lang sa kanya. At totoo nga, napakadali niya lang nagawa ang challenge at kinonsider pa nito ang preference ng prinsipe sa pagkain. Nang tikman nila ito, hindi makapaniwala ang prinsesa na napakasarap daw ng luto nito, at nag-agree naman si Errol dahil swak na swak ito sa panlasa niya. Nag-prepare pa nga ng dessert ang mage. Lumabas naman ang prinsipe habang nag-proceed sa third test si Kenia sa loob. Tinanong niya sina Kenia at Asha sa opinyon nila sa nangyayari at hiningi ang honest opinion nito. Iniisip nitong imposibleng walang rason para mapag-trypan lang ng ate niya si Dia. At kahit sila, siguradong pipigilan ito pero bakit daw hinahayaan lang daw nila ito LNG gawin ang gusto niya. Nagkatinginan tuloy ang dalawa at napatanon si Errol kung ano ang nalalaman nila. So sinagot nilang suspicious daw si Kenia kay Dia so nagulat si Errol. Meron daw kasing insidente na na-report 2 araw na ang nakakalipas. Ang tinutukoy daw nito ay ang kaso kung saan nakita ang security system na gawa sa magic tools na nasira at hindi pa daw nahuhuli ang may gawa nito. So tinanong ng bida kung sa tingin daw ba nila na si Dia ang responsable dito. Pero sagot nilang, hindi naman daw sa ganon. Hanggang ngayon kasi ay iniimbestigahan pa nila ito. Sabi ni Asha na hindi pa nila na-report sa kanya pero nakita daw nila ang isang liham na naiwan or purposely iniwan ng may sala. Nakasulat dito na ibalik daw si Dia Reki sa Magic Tower. So napatanong naman ang prinsipe ano ito. Bakit daw big deal ang mage na iyon at ipinakita na ba daw nila ito kay Dia? Sagot nitong oo pero wala siyang sinabing kahit na ano. Wala nga man lang kahit na anong reaksyon nang mabasa niya ito. May tiwala daw si Asha sa kanya. Pero hindi daw natural ang ipinapakita nitong behavior. Bakit daw sobra-sobra ang pag-spoil nito sa prinsipe? So napaisip ang bida kung problema ba daw na sobrang loyal nito kahit na walang rason. Hindi ba daw pwedeng dahil lang ito sa kanyang karisma? Pero hindi nila kinaya ang sagot nito. Sabi ni Seyna na kung siya, okay lang ispoil siya ng mga 3 araw siguro pero after that magkikwit na ito. Napausip naman ang prinsipe dahil nang eksaminin ng bida ang puso nito, nakita niyang walang bahid ng dumi ito. So alam niyang okay siya. Pero hindi niya naman daw may explain ito sa kapatid niya at sa knights. Siguro dahil daw nandun ang ate niya noong inatake sila ng dark mage, naging uncomfortable na ito sa mga mage. So naiintindihan niya raw kung bakit ganito ang si Kenia. Pero bago daw sila mag-conclude, pwede daw bang bigyan siya muna nila ng unting oras. Titignan niya raw kung anong problema kay Dia so kung pwede ay pigilan nila ang ate niya. Ayaw sana nila pero syempre no choice sila kung hindi ang sumunod. So ngayon, naghahanda na para mag-imbestiga ang prinsipe nang malaman nila ang katotohanan. Ano nga kayang hiwaga kay Dia Reki? At bakit siya pinapabalik sa Magic Tower at sino ang nagpadala ng liham? Well, sama-sama nating alamin natin sa next episode. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe.
pindutin mo na din ang bell button below, para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.